Kapag pinalakas natin yung loob ng isa't isa, lalo kung ang ating kapatid ay dumadaan sa iba't ibang hamon ng buhay, sa iba't ibang mga problema at pagsubok, di ba, mas napapalakas yung kanilang kalooban at mas umuusbong yung pag-ibig at yung pag-asa. Kapag tayo ay nagkakaisa sa isip at layunin, mas nagkakaroon ng pagkakasundo. Napakagandang tingnan na tayo ay nagkakaisa sa kabila na tayo ay mayroong pagkakaiba-iba ng pananaw sa buhay. Naniniwala ako na love can bond and strengthen relationships kasi ang pag-ibig ay nagiging daan para sa pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod ng mga magkakapatid, ng mga magkakaibigan, ng mga magkakamag-anak. Kung pairalin natin ang pag-ibig sa isa't isa, mas magkakaroon ng matibay na samahan. Hello everyone! Welcome sa ating channel na Charles Studios. And this is our 50th episode ng ating segment na Bible Speaks. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating Berman serye, kaya naman, I just want to share with you our third Christmas symbolism, and that is Christmas card. Ang Christmas card sa panahon po natin ngayon ay hindi na gaano uso kasi halos lahat po tayo ay nakarelay na sa technology. Kaya madalang na po tayong makakita ng mga Christmas cards. Although may mga cards na maliliit na nabibili po sa grocery store o di kaya sa mga bookstores. Yun yung sinusulatan natin kung kanino natin ibibigay. Tapos idinidikit po natin sa mga regalo natin. So balikan natin yung history kung paano nagsimula yung Christmas card. So nag-research ako sa Google. At ito yung nabasa ko mula sa isang vlogger na si Selfie Yulpot na pinublish noong December 13, 2023. So, nagsimula ang Christmas card noon pang 1843 sa pamamagitan ni Sir Henry Cole. So, noong 1843, ang panahon pa to ng Victorian era. So, yun yung naisip niyang paraan para batiin yung kanyang mga mahal sa buhay, yung kanyang mga kapamilya, kamag-anak, o di kaya kahit yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga kapitbahay. Isa yun sa naging way niya para batiin sila na Merry Christmas and a Happy New Year. Hanggang sa sumibol ang Christmas cards simula nung late 19th century hanggang 20th century. Ngayon naman 21st century ay uso pa rin naman ang Christmas cards. Gaya nga na sinabi ko, hindi na to gaano uso o hindi na to gaano trend sa mga tao. Isa sa mga nag-produce ng Christmas cards ay walang iba kundi ang Hallmark Company. So, kilala naman natin o alam natin ang Hallmark na trademark. So, yung Hallmark ay itinatag noong 1910 sa pamamagitan ni Joyce Hall. So, noong 1910 siya ay nasa 18 anyos pa lang. So, kasama yung kanyang mga kapatid o katuwang niya yung kanyang mga kapatid, kaya nila naitayo ang Hallmark Company, ang isang paggawaan ng mga cards. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin po itong nag-e-exist, yung Hallmark. So, ito yung significance ng Christmas card. Sabi dito, beyond the commercial aspect, Christmas cards serve as a powerful means of connecting loved ones. The act of selecting or creating a card, penning a personal message, and sending it with love fosters a sense of togetherness, especially during a season that often keeps people physically apart. Ito yung nagsisilbing connection sa mga pamilya, sa mga kaibigan. Kumbaga, itinutoward natin sa kanila o nire-regard natin sa kanila yung ating pagbati ng Merry Christmas and a Happy New Year ngayong Burman's season. Ano naman yung sinisimbolize ng Christmas cards? Ito yung nabasa ko mula kay Cheryl Sigmund from Pinterest.com. Just as the angels proclaim Christ's birth to the shepherds, cards represent sending the word of Christ to all the world. So, kung paano ipinahayag ni Angel Gabriel ang kapanganakan ni Jesus Christ doon sa mga pastol o sa mga shepherds,
nire-represent nito yung pagbabahagi o pagpipreach ng Word of God sa lahat ng tao. So, na-find out ko dito na mahalaga ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Lalo't ngayon po ay Christmas season na. Kaya, wag nating palagpasin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao. So, I have here 3 verses na magsusupport sa ating pong message for tonight. Dito sa Roma chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sinabi ni Apostol Pablo na huwag tayong mahiya na i-share ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Kasi ito ay napakahalagang gawain at ito yung goal natin as a Christian people o as a Christian na ibahagi natin ang kadakilaan ng Panginoon. Ibahagi natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. I-share natin sa kanila kung gaano sila kamahal ng Panginoon. I-share natin sa kanila ang salvation na nagmumula sa Panginoon. Kaya nga, meron tayong Pasko. And that is because of Jesus Christ na bumaba rito sa lupa upang ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag tayong mahiya na ipahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Sapagkat ang pagpapahayag ng salita ng Diyos o ng mabuting balita ay isang pagkakataon para magkaroon ng kaligtasan ang bawat tao. Sunod ay Lucas chapter 4 verses 43. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyon ang dahilan kaya ako isinugo. Hindi lang tayo dapat tumuon lang sa iisang lugar. Kailangan din nating magtungo sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang lugar, para marinig din nila kung gaano kabuti ang Diyos sa lahat ng tao at kung paanong ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi limited, kundi ang pag-ibig ng Panginoon ay para sa lahat. Maging ang salvation, ibahagi natin ito sa iba't ibang lugar, iba't ibang mga tao, kasi yun naman talaga ang purpose kung bakit isinugo ang Panginoon, para i-share o i-proclaim ang salita ng Diyos sa iba't ibang dako. And panghuli, Mateo chapter 28 verses 19 to 20. Kaya't habang kayo'y umahayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ini-encourage din tayo ng ating Panginoon na mag-disciple making. Yan yung topic namin sa church namin, yung disciple making. At i-share sa kanila ang mabuting balita, ang salita ng Diyos, ipahayag sa kanila yung kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Nang sa ganun ay magkaroon sila ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Kaya iyan yung reason kung bakit bumaba dito si Jesus Christ, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, matubos tayo mula sa kasalanan, at mahango tayo mula sa kapahamakan. Kaya wag tayo mahiya na i-share ang salita ng Diyos sa mga tao, lalo't ngayon ay Christmas season na. Let us share the Word of God. Let us share His salvation. Katulad ng Christmas card, sana ipinamamahagi rin natin yung salita ng Diyos sa mga tao at malaman nila ang dakilang pag-ibig ng Diyos at yung salvation that comes from Christ. And that's our message for tonight. Sana po ay naging daan po ito para magkaroon tayo ng lakas na loob na ipahayag ang salita ng Diyos sa mga tao. Mga kapatid, 101 days na lang, Pasko na. Kaya naman, I encourage you to follow and subscribe Charles Studios dito sa Facebook, YouTube at TikTok. Abangan po natin ang ating mga susunod pang topics dito sa ating Vermont serye. God bless you all and stay safe po sa ating lahat. We recognize Jesus as our good shepherd. And like Jesus, kailangan nating ialay ang ating buhay, syempre sa Panginoon and doon sa ating kapwa. Ito nga yung reason kung bakit bumaba si Jesus Christ.
upang ialay ang kanyang buhay para sa sangkatauhan. Habang naghihirap siya, wala siyang inisip kundi ikaw, kundi tayo. Yung kapakanan natin, yung kapakanan ng ating kaluluwa. Sa kabila na tayo ay makasalanan, umiral pa rin sa Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig para sa atin. Nais ng Panginoon na tayo ay maligtas. Kaya niya yun ginawa. Dahil mahal na mahal niya tayo.